Dismayado ang mga tsuper ng public utility vehicles sa anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi muna matutuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy. Pero tiniyak ng pamahalaan na tuloy pa rin ang pagbabalangkas ng guidelines sa oras na tumaas ang presyo ng langis sa world market. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Per barrel ngayon, globally, ay bumaba from $76 to $69. Hindi na muna matutuloy ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga tsuper ng public utility vehicles dahil sa pagbaba ng presyo ng langis sa world market. Ayon sa LTFRB, dapat umabot sa threshold na $80 per barrel ang presyo ng langis bago i-release ang 2.5 billion pesos fuel subsidy. Ibig sabihin nun ay hold muna. Pero ang DOTR, bago nangyari yun na pagbaba. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hinto muna ang planong fuel subsidy dahil wala namang paggalaw sa presyo ng langis matapos ipatupad ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Gayunpaman, sinabi ng LTFRB na inaayos pa rin ang guidelines sa pamamahagi ng subsidy oras na magkaroon ng price increase. Pero ayon sa mga tsuper, katulad ni Mang Diosdado, hindi naman sila ang direktang makikinabang dito. Hindi naman binibigay ng operator lahat yun, binibigyan lang kami. Kung 6,000, 1,000, bibigyan kami. Direkta nila sa driver, huwag padaanin sa operator. Kasi sa operator dumadaan Kaya kung wala kami magagawa pag ayaw ibigay. Kawawa kami mga driver naman. Patas na patas ang diesel. Lalo mahina naman biyahe na naman pag ganyan. Siniguro ng LTFRB na kapag natuloy ang Pantawid Pasada program, makikinabang dito pati mga unconsolidated na PUB, kabilang ang mga jeepney at tricycle drivers. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.